Mahirap po talaga, no? Daming nangyayari na namang mga dumarating na kahirapan sa ating bansa sa panahon ngayon. Well, ganun pa man po, maganda pa, kailangan panatilihin ho natin maganda ang araw natin. Di po ba mga friendship? Okay, magandang araw sa inyong lahat sa buong Pilipinas. Maayong buntag, kanindong tanan mga friendship. And syempre pa, guten tag and hello. Buongiorno mi amor. And naimbag nga aldaw kada kayo amen. Yan sa ating mga kababayang mga taga Ilocos mula sa sur hanggang sa norte. And buenos dias, señora and señorita, mi amigo and mi amigas. Syempre sa ating mga kababayang nasa Zamboanga, sa ating mga kababayang mga Sabacano. And assalamualaikum yom Said sa ating mga kababayang Muslim na nasa Mindanao ho ngayon. And mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban ug mga tangay. Diyan po sa Puerto Princesa, Palawan sa ating mga kababayang mga kuyunin. Yan. And syempre pa, kifik mga habibi. Well, ito po ang inyong mga ka-vlogger na si Angelita. Of course, nandito pa rin po at nagbabalik tayo sa ating channel na mga mata ni Angelita. Well, mga friendship, ang atin naman po ngayong topic yung pong tungkol doon sa napakainit ngayon sa social media, hindi lang ho yun, sa buong Pilipinas, no? Yung paghamon daw ni acting mayor Baste ng suntukan kay PNP Chief General Torre. Nako, ano ba naman yan? Talaga naman ito mga Duterte, no? Iba talaga ang mga trip sa buhay. Iba. Pero, well, bago tayo magbigay ng ating mga opinion, panoorin po muna natin ito, 'di ba? Kasi para naman na makapag-comment naman lang tayo and makapagbigay ng opinion natin kung ano masasabi natin dito sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Lalong-lalo na itong ating mga nakaupo sa kanilang mga nasa posisyon na dapat sana ang ginagawa ay maglingkod sa ating bayan. 'Di ba? Pero ang nangyayari, kanya-kanyang hamunan naman. Okay, let's watch this, mga friendship. Responsibility ng walang krimen na mangyayari dito sa Davao ng city director. So I cannot give, like, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga politiko. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Yeah. Tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi ka naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kaya kita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Mga friendship, anong masasabi nyo? Narinig nyo yung sinabi ni Baste, di ba? Now, magko-comment lang naman ho tayo dito. Ibibigay lang naman natin yung mga komentaryo natin at opinion natin tungkol sa mga sinasabi niya, no? Ano kaya yung mga harassment na sinasabi niya? Bakit naman ihaharas? Samantalang si General Torre ginagampanan lang naman niya kung anong trabaho niya, di ba? Sabi nga ni FPJ noon, trabaho lang to, walang personalan. Di ba, mga friendship? Trabaho lang yun. Ginagampanan lang naman ni General Torre kung ano ang trabaho niya.
ginagawa lang niya yung trabaho niya, di ba? So, dapat ganun na rin lang ang gawin ni Baste. Gawin na rin lang yung trabaho niya. Wag naman yung puro mga kung ano-anong sinasabi tungkol sa mga nakaupo sa gobyerno natin. Palibhasa, ayaw nila. Di ba mga friendship? And meron pa siyang sinasabi, kinidnap raw yung tatay niya. Ano ba pinagsasabi ng mga ito? May mga sapak yata sa utak, no? Kinidnap raw ang tatay niya. Kung kinidnap ang tatay niya, bakit hindi niyo hinahabol? Bakit hanggang ngayon nasa dahig pa rin siya? Oh, kinidnap nga ba talaga? Kung kinidnap yan, hindi na sana ninyo nakikita ang tatay niyo. Oh, diba? Yung mga kinikidnap ng ganyan, itinatago sila pinakikidnap pa for ransom. Diba? Diba nga mga friendship? Hindi nila syempre, kaya nga nila kinidnap Hindi nila ipakikita yan sa tao. Samantalang tatay nila nasa dahig. Nasa Netherlands, nadadalaw nila kahit anong oras nila gusto. Wala namang pumipigil sa kanila. Diba nga? Lagi nilang sinasabi yan, lagi nilang tinatanim sa kukote ng mga produce na kinidnap raw ang father nila. Kinidnap daw si FPRRD. Pati yung kapatid niya si VP Sara. Ganyan din ang mga nasa kukote, no? Ang gagaling nila pagdating sa ganyang paggagawa-gawa ng mga fake news. Kahit walang mga katotohanan. Kasi ang alam ko lang sa mga kinikidnap, yung itinatago nila yung kinidnap nila. Di ba hindi nila pinakikita, tapos may mga ginagawa sila, yung iba nga, as in missing na talaga Yun ang alam ko sa mga kinikidnap. Samantalang yung tatay nila, may kasong massive murder. Murder yun. Tapos sasabihin nilang kinidnap ang tatay nila, hinuli lang yun. Dahil nga, kailangan niyang panagutan yung mga ginawa niyang kasalanan. Diba mga friendship? Yun, ang totoo doon. Tapos sabi pa niya, matapang lang daw si General Torre dahil nasa posisyon daw. Siya kaya? O siya rin naman, diba? Nasa posisyon sila, hindi nga sila natatakot, pati presidente nga kung mapagsalitaan nila ng kung ano, ganun-ganun na lang mas matindi nga sila untouchable sila si General Torre, ginagawa lang niya ang tama. Pero sila, anong ginagawa nila? Yung mali, pilit pa rin nilang itinutuwid na mali na nga. May kasalanan na nga, nililinis pa nila. Kumbaga yung dumi, marumi, sobrang dumi na, pinipilit nilang palinisin yun. Yung puti na nahaluan na ng itim, pinipilit nilang paputin. Kaso hindi na. Nag-stain na yun doon, di ba? Kahit anong gawin nila, malilinis man nila ng konti yun, itim pa rin. Samantalang sila nga itong nasa posisyon. Nasa posisyong talagang matitindi. Yung presidente ng Pilipinas, akala mo nga vice mayor lang nila. O baka siya na ang vice president ng Pilipinas. Kung mapagsalitaan nila, kung mamura-mura nila, pati ng mga bataan nila. Tingnan nyo na lang sino ba yung pinagmumura niya, si PBBM, di ba? Yung si Dado Kulanting, di ba pinagmumura niya? Lahat naman sila ganun presidente ng Pilipinas, pinagmumura nila. Mga bastos talaga. Tingnan nyo ito siya. Hinahamon ng suntukan si General Torre. Talaga ibang klase ang pamilyang to, mga friendship, mga violente sila. Kasi, tingnan na lang ninyo, yung atin niya, bloodbath ang gusto sa impeachment. Diba? Gusto niya, bloodbath. Yung tatay niya, tukhang. Puro pagpatay ang nasa bibig, puro pagmumura. Saan ka pa dyan? Diba mga friendship? Talagang mga sila, mga violente sila. Pamilya nila, ang gusto talaga puro mga hindi magandang bagay yung mga nasa ano kaya mangyayari sa mga anak ng mga to, kung anong nakikita nila sa ama nila, sa nanay nila, syempre yun na susundin sa kanila, di ba? Gagayahin sila. Kung
puro kabayolentehan ang nasa paligid nila at pinamumulat nila sa mga anak nila, syempre ganun din ang gagawin ng mga anak nila. O, sabi nga nila, kung ano raw yung ginagawa ng matatanda, iyon naman daw susundin ng mga kabataan. Yan na nga ang nangyayari ngayon Nakikita nyo, yung mga kabataan nagiging bastos na sa mga magulang, sa mga nakakatanda. Ay, yung iba kumagmura grabe, suabe. Talaga naman, mga kabataang nanaan dyan sa paligid-ligid, kung magsipagmura, pati magulang, minumura na. Di ba? Parang baliwala na lang sa kanila yun. Kasi nga, nung presidente pa si FPRRD, kung marinig nila kahit nasa harapan ng publiko, nagmumura. Di ba, napakasamang imahe. Nasa harapan ka ng publiko, nasa harapan ka ng telebisyon, buong mundo ang nakakapanood sa'yo, buong mundo nakakakita sa'yo, magmumura ka. Di ba, parang parang hindi talaga magandang tingnan, napakasama hong pakinggan. Ikaw na presidente ka ng Pilipinas, namumuno ka na dapat hindi ganun. Dapat ang tinuturo mo sa mga alagad mo at least, yung gagayahin nila na good leader ka. Hindi yung ganun. Kaya tingnan nyo na lang. Siya, ayan, makikipagsuntukan. Hindi natin alam kung anong utak ng mga friendship. Parang ang hirap spelling, di ba? Coward pa raw si si General Torre. Sorry. Coward daw. Duwag daw siya. Well, General Torre, pakita mo nga na hindi ka duwag. Di ba? Kaya lang, alam nyo, sabi nga nila, bakit mo, yung isang tao, bakit mo papatulan yung mga wala sa wastong pag-iisip, di ba? Kasi kung papatulan mo raw yung mga ganyang klaseng tao, parang ganun ka na rin. Wala na rin daw pinagkaiba sa kanila. Di ba? Kaya nga kung ikaw, kung si General Torre nasa wastong pag-iisip yan, siguro naman hahayaan na lang niya yan or hindi kaya talagang PNP chief yan Siyempre, kung binabastos na nga naman siya, anong gagawin niya, di ba? Kawawa raw si General Torre. Ay nako, Basti Duterte, ikaw yata ang nakakaawa. Kasi lahat na lang ginagawa ninyo para lang depensahan kayo ng mga produce ninyo. 'Di ba? Dahil alam naman ninyong kitang-kita ng mga pagkakamali ninyo na ginagawa. Ang ate mo nai-impeach. Dahil na rin sa kagagawa niya 'yun. Ang tatay mo nga nakulong na, nasa daig pa, tumakbo pang mayor. Matindi rin naman kaswapangan sa pwesto. Para ikaw ang maging mayor kasi alam niyang baka hindi ka manalo sa pagiging vice mayor or manalo ka man, at least mananalo siya kahit wala siya, ikaw pa rin ang mayor. Ganun lang yun, matatalino talaga kayo pagdating sa mga ganyan. Wala kaming masabi. Well, mga friendship, eto naman. Pakinggan naman natin yung sagot ni General Torre dito kay Mayor Baste, no? Pakinggan natin yung sinabi niya. Alright? Let's watch this. Madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday. 9 o'clock. I'll be there in Araneta. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that we'll raise. Ako, si Ori. Well, natatawa naman ako, no? Well, ayan, Mayor Baste. Pagkakataon mo na yan ngayon. Okay lang daw kung yan daw ang gusto mo, sabi ni General Torre, Kung gusto mo ng ganun, kita mo. Galing. Sa Araneta Coliseum pa kayo, ha?
Oo, talaga naman. Sa Araneta Coliseum pa. Kailangan may mga ticket. Oh, anak ko, pupunta ako dyan. Hindi ko pa lalagpasin yan, mga friendship. Kahit gano'ng kamahal ang ticket niyan, bibili ako. Kasi tignan naman ninyo. Naku, PNP Chief General Torre versus kay Mayor Baste Duterte ng Davao. Sino kayang mananalo, no? Oh, pinagbibigyan ka na ni General Torre kung yun naman daw ang gusto mo. Di sige daw, bakit daw ang hindi, di ba? At nang makatulong pa daw kayo sa tao, lalo na nga naman ngayon, ang dami-daming dilobyong dumarating sa Pilipinas. So, nga naman, pag may naipong pera, di pwedeng ipantulong yun. Pambili ng mga relief goods, ng mga food, para ipamudmud sa tao. O, di ba makakatulong nga naman. Maganda, good thinking. Believe talaga ako kay General Torre. Napatalino talaga. Di ba? Naisip niya kagad yun. O, ikaw, Mayor Baste, ano naman kaya nasa isip mo? Tuloy ba ang laban? Boxing? Mag-aalaman ni Pacquiao tayo yan. O, ayan. Sa Sunday raw. I'll be there sa Sunday sa Araneta. O, ikaw din. Naku, ano bang sagot mo dyan, Mayor Baste? Ayan ha, hindi na nagpapatumpik-tumpik sa pagsagot si General Torre, di ba? Talagang maraming mag-i-sponsor niyan. General Torre. Oo. Isa ba naman sa mga Duterte ang makakalaban mo sa boxing? Pero alam nyo, talaga ako nagtataka dito kay Mayor Baste, no? Bakit siya nakakapagsalita ng mga ganun? Talagang yung mga isip nila, may pagkabayolente talagang pamilyang to. Tama. Ibang klase talaga. Puro kabayolentehan talaga ang mga naiisip nila. Na dapat sana magtrabaho na lang sila, magtrabaho para sa bayan nila na pinaglilingkuran, di ba? Tingnan nyo yung ate niya ngayon. Tingnan nyo si VP Sara. Nasaan ngayon? Nasa Netherlands. Impis na nagtatrabaho bilang vice presidente, anong ginagawa niya? Binabantayan niya yung ama niya dun. Abay, dapat ma-impeach na nga lang, di ba? Ma-impeach na lang siya para nang sa ganun, matanggal na siya sa pwesto, doon na lang siya sa Netherlands. Doon na lang siya habang nandoon ang ama niya, ang tatay niya. Para nababantayan niya. Anyway, wala rin naman siyang pakinabang Hindi naman na siya nagtatrabaho ng maayos. Oo nga ni. Diba? Impis na nagtatrabaho siya para sa bansang Pilipinas. Ayan, sunod-sunod na bagyo ang dumarating sa Pilipinas ngayon. Pero nasaan siya? Nasa Netherlands siya. Anong klaseng vice presidente yan? Wala siyang pakialam sa kapakanan ng mga tao. Tama. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap. Palibasa sila, ang gaganda ng tinutulugan nila, ang gaganda ng mga bahay nila. May pera sila, ang sasarap ng kinakain nila. Wala silang problema, lumalangwi sila at humihiga sa pera. Diba? Kaya wala silang pakialam Parang ganun-ganun na lang, bahala kayo dyan. Hindi naman ako nahihirapan. Tignan nga ninyo, si Presidente, ang ating Presidente, nandiyan dyan. Tinutulungan ng mga nasalanta ng bagyo. Walang tigil sa pagtatrabaho, di ba? Siya, nasaan siya? Tapos itong kapatid niya namang mayor ng Davao, ayan, hinahamon ng suntukan si General Torre. Ano ba naman kayo? Mga utak ng mga Duterte talaga, ibang mga klase. Mga bayolente talaga sila. Tama. Nandiyan ang makikipagsuntukan. Nandiyan ang bloodbath na gusto, ang tokhang. Di ba? Oo nga ni. Yung mga pagpapapatay, yun ang laging sinasabi ng ama nila nung wala ka marinig sa bibig. Mga friendship, ang hirap din naman kasi sa bansa natin, no? Lahat magkakalaban sa politika. Tapos sasabihin nila, pamumulitiko daw. It's all about politics. Hindi na ho yan about sa politics. Kasi, nakaupo na kayo dyan Vice President, President, Mayor, House,
congressman, di ba? May mga katungkulan na kayo sa bansa natin na dapat ninyong gampanan. Dapat yung mga bagay na yan, iset aside na lang ninyo. Hindi, dapat nagtutulungan kayo para sa ikauunlad ng ating bansa. Hindi yung kapag ang isang pinuno merong nagawang mabuti, na ayaw nung isa, ayaw nilang gumawa ng mabuti. Ang gusto nila kung anong ginagawa nila, susunod na lang ng susunod sa kanila. Magpasalamat na lang ho tayo mga friendship kasi kahit papano, may mga tao pa palang may pagmamahal sa bayan. Kapares nga ni former Senator Trillanes, di ba? Si Congressman Leila de Lima, at least may pagmamahal sila sa bansa natin. Tama. May pagmamahal sila sa mga tao. Talagang pag nagtrabaho sila nagtatrabaho sila para sa bansa. Diba? Para sa bayan, para sa mga Pilipino, hindi para sa sarili lang nila. Diyan ho natin talaga makikita ang isang tao kapag ang pinaglilingkuran lang, ang sarili lang nila. Diba, mga friendship? Kasi ganun lang siguro talaga ang kalakaran. Iba talaga yung pag umupo ka dyan sa pwestong yan, magtatrabaho ka. Iba rin talaga yung pag umupo ka sa pwestong yan, meron kang ibang reason. Hindi sa pagtatrabaho at pagtulong sa bansa mo at sa Pilipinas, kung hindi, may iba kang reason kung bakit ka nandiyan dyan. Di ba mga friendship? Tama. Well, mga friendship, hanggang dito na lang na naman tayo. And magkikita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Okay, and mamamaalam na naman muli ang inyong friendship, and syempre pa, adios mos buenos, tengasong pandia, and shoes, sorry war mesames. Goodbye mga friendship, pagkikita-kita ulit tayo sa ating mga susunod na video, dito pa rin, dito lang, sasamahan ninyo ako palagi sa mga mata ni Angelita. Bye!